What is up mga kamoto? Welcome back dito sa channel natin. New day, new video tayo at ang bagong content natin i-share ko sa inyo is ito, magkakalikot tayo ng ating CLC 450. Kung natatandaan nyo dun sa last video natin, dun sa Samurai natin, pinalitan natin yung MDL dahil masyadong malaki siya at saka kumakalog because of the bracket. So naisipan ko, nabanggit ko noon na lilipat natin yung dito sa CLC natin, and ngayon nagkaroon ako ng oras, maganda panahon, walang pasok, walang trabaho, kaya eto, magkakalikot tayo. Nilipat ko na rito yung ating Mofax na D2 yata ang model nito, D2 na laser gun AUX. Andito na siya, kinabit ko na, in-adjust na rin natin itong ating Zenlo na X6 para bumaba na siya ng pwesto para hindi na sila magkatamaan. Naka-ayos na siya and lalatagan na lang natin to ng linya, and then at the same time, syempre, alignment and testing. Also, ang isa sa gagawin natin syempre is something na hindi ko pa nakikita sa YouTube. Hindi ko pa rin ito nasusubukan. This is going to be my first time to do it. Ang pagtatanggal ng gas tank. Oh my God! Wow! Ng CLC 450. Yes, we will be removing the gas tank of our CLC. So, hindi ko pa ito nagagawa. Susubukan ko pa lang siya. So, hopefully, hindi ako papalpak. Sana hindi natin masira yung CLC natin dahil mahirap magkabit at magpalit ng pyesa nito. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano step by step ang pagtanggal nito para in the future, kung gusto niyo mag-DIY, maglinis ng air filter, magpalit or maglinis ng spark plug, magagawa niyo na rin. Right? So, inuna na natin tanggalin ang yan. So, tinanggal na natin yung upuan. Nakita nyo? Ang dumi na nito. So, lilinisin din natin to. Tapos ito pala, in-adjust natin. Dati nakalagay dito yan, itong ating SUMK navigation system. Nilipat ko na siya rito sa gitna. Hindi naman tumatama rito sa gas tank cover. And it's a lot easier and mas magandang tignan. Di pangit na dangling dito sa gilid. So, inayos ko na yan dyan. Also, nabanggit ko na kanina, yan, kinabit na natin yung Mofax na ilaw. Tapos, inayos na natin yung Zenlo. So, since nagawa na natin lahat yon, the only thing that we will do is ito. Tatanggalin natin tong tangke. So, ang step-by-step yata na dapat natin gawin is that tatanggalin ko muna itong side fairings. Tanggalin ko yung mga yan, yung mga screw na yan. Tapos, once we removed it, alam ko merong screw dito na kailangan tanggalin. Tapos, once na natanggal yan, iaangat lang natin to para umangat yung tank. Tapos, sa ilalim, nakakabit yung fuel hose papunta sa fuel injector. Tatanggalin din natin yan. So, sige. Tanggalin ko muna itong mga to, pati itong fairings, para makita nyo. Right?
guys. Bali may 4 na nakakabit dito sa ilalim ng tangke. This one is actually the fuel line. Dito yan nakalagay. Tinanggal na natin using a long nose pliers. And then second is, I don't know what this is, pero I think this is a fuel pump. So, may clip yan. Mamaya, hahanapin ko kung ano yung clip niyan. Tapos ito may clip na kita ko naman kung ano. Ayan. So, I think this is probably the sensor. Ayan. Aangat lang siya eh. Ayan, natanggal na natin. Lipat tayo sa kabilang side. And then on this side, ito, nakita nyo to? Ayan. Tatanggalin din yan. So, tatanggalin ko muna. Wait. Okay guys. So, yan. Natanggal na natin yung gas tank. Actually, madali lang naman siya na mahirap. Kasi first time natin. Hindi ko alam kung paano kakalasin. Lalo na tong isang to guys. Medyo nangamote ko dito. Pero anyways, I'll give you the rundown kung ano yung pagtanggal niyan. So may 4 na nakakabit sa gas tank natin. This one, ito yung nakakabit sa fuel throttle natin. No? Fuel throttle body, sorry. Ito yung nakakabit sa throttle body natin. So dyan dumadaan yung gasolina. Second is this one. I think this is the exhaust valve para dun sa hangin na lumalabas sa sa gas tank natin. And then this one here, kuryente siya. Hindi ko alam kung anong kuryente to. Probably yung pangsukat sa fuel capacity. And then this one here. This one yung mahirap. Sabi ko nahihirapan ako. Ito yung nasa gilid. And I think siya yung ng fuel pump. Hindi ko alam guys, hula-hula lang to. So either ito yung sa fuel pump or this one. Pero either way, sila yung power. Sila yung nagpo-provide ng power. Ngayon, dito sa side ng tangke, teka. So ito yung ilalim ng tangke natin. Yung una kong binanggit, yung papunta sa throttle body, ito, dito nakakabit yun guys, dito. So ang pagtanggal ng pinipindot, mahuhugot nyo to. Dito yan nakakabit. Second is dito yung hangin. Kita nyo naman, nakasuot lang yan dyan. Hose lang yun na mayroong clamp. No? Parang spring clamp. And then, third is yung sabi kong power dito. Dito nakasaksak yun. So, meron lang yung latch na kumakapit dito sa ulo na to. And then lastly, this one. Ito yung sabi kong mahirap. Kasi itong latch na to, yan, yung latch sa ibabaw na yan, yan yung naglalak dun sa kailangang iangat. Pakita ko ha. So ito, dito yan. Dito yan, sa ibabaw nito. Kailangang iangat to. Yung part na to. Yan. Iangat niya yan bago mo bunot yung ito, connector na to. So yun, 4 na connection, madali lang kung tutuusin. Siguro next time, madali ko nang matatanggal yan. So ang gagawin lang natin is lilinisin ko lang ito muna guys dahil ang dumi. Ngayon lang ito malilinis. So linisin ko muna and balikan ko kayo. Alright?
So yun guys, pagtanggal natin ng tangke kanina, may napansin ako ditong parang basa. Tapos medyo tumutulo siya. So kala ko, basa lang pinunasan ko. Pero eventually, meron siyang maliit na crack, may hairline crack. Hindi na ngayon makita eh. Kasi tinakbang ko na. Bumili ko nito pala. Epoxy steel para matakban. Hindi ko alam kung ako ba nakabutas or nakapiyak niyan. Or meron na siya dati, hindi lang masyadong napapansin. But anyways, ngayon tinapalan ko na siya. Patitigasin natin yan. I think titigas naman yan habang nagtatrabaho tayo ron. And yun, tutuloy ko na ngayon yung sa paglilinya nung MDL natin. Yun lang pa tayo. Okay guys, so eto, I managed to finish wiring. So ito yung relay na ginamit natin dun sa sa Mofax na MDL. And same wiring pa rin tulad ng mga ginagawa nating wiring. Ang 30, may fuse na nakakabit yan. Ayan, 15 amps. Fuse, nakarekta yan, papunta sa positive ng battery natin. Ang 86, ito, 86. Ang 86 ay nakarekta yan dito sa negative ng battery natin. Ang 85 ay nakatap yan sa ACC para magpa-power on lang pag binuhay natin ang sasakyan. And itong 87, yung 87 ang magsusupply ng power papunta dito sa domino switch natin. Okay? So mapansin nyo, dalawa na yan ha. Kasi dalawa nga yung MDL natin. Angas ng pogi. Yan. So, yung isang ACC, yung isang 87 dito nga pumunta. And pumunta yun dito sa common ng domino switch natin. So pag click ko ng low, itong one go hit, low yan. Pag click ko nyan, magtitid ngayon ng power papunta dun sa low ng ating MDL. Ngayon kung yung kabila naman ng pinindot ko, high, pupunta naman yan dun sa high ng MDL natin. Yan guys, ganun lang kasimple ang wiring niyan. Mukha lang mahirap, pero ganun lang kasimple. Lagay na rin ako ng diagram dyan sa screen nyo para just in case you want to follow, madali nyong masusundan. Also, yan, kung mapapansin nyo, medyo pugi-pugi na ng konti at malinis na yung ating engine bay. At medyo inayos ko na rin ng konti dito yung wiring natin. And yan. Isa na lang nakatap sa battery bukod sa main. Isa na lang nakatap bukod sa main. Nilinis na rin natin dati. Pansitan dyan eh. So medyo maayos na siyang tignan. Malinis na. And with that, pwede na nating ibalik yung tangke natin. Okay? So yung tangke natin, ito yung pinapalang ko. Matigas na siya. Hindi naman matigas, no? Medyo matigas na sa paghawak, hindi na dumidikit sa daliri ko. Pero it still needs to harden up. So, by the time na ilalagay natin yan doon, tapos iwan lang naman natin. So, titigas na yan. Babalik na natin ulit dito sa natin. And we'll see. I'll show you kung ano magiging itsura ng light output. Hindi pa nakatama pero papakita ko lang sa inyo na buhay na yung power ng mga MDLs natin.
Ayan guys, nakabit na natin yung tangke. So far, okay naman. Ang ilaw natin ngayon is ito. So ito yung domino switch natin. Dito yung ilaw natin. Itong nasa may kaliwa na switch. Ito yung para sa luma natin na Zenlo. At ito yung kanan, yung nasa kanan. Ito yung bago nating Mopax. So buhay muna natin yung Zenlo. Yan. So, yun yung low. Yun yung high. Try natin. So now, dito tayo sa kanan. Ito yung Mopax. Ayan yung low. And ayan yung high. So, sabay ng low. Yan. High ng Zenlo. High ng Mopax. High ng Mopax. Right! So, mukhang success guys. Tignan nyo kung ano yung tsura pagka nasa harap. Umuulan eh. Diba? Yan. So, ganyan na magiging itsura niya. Medyo pogi-pogi. At kagandahan niya sa mga yan, may mga cut-off yan. So, hindi nakakasilaw. Ibabalik ko lang ng maayos dito kasi medyo pansitan dito sa gilid eh. Oh. Balik ko lang ng maayos yan. Tapos, tignan natin ang pagiging itsura niyan. Kalat ko magtrabaho. Yan. We managed to close this side. Okay na siya. Hindi pa tayo doon sa kabila. Yan guys. So ito naman ang tatakpan natin. Medyo maayos naman dito yung pagkakalatag ko ng wires. And yan. Sana wala nang tumutulo. We'll see mamaya kung mayroon pang tutulo rito. I hope dito kasi yun eh. Dito yung kanina eh. May tumutulo. Kaso maagos siya rito. All the way dito. Yan. May pumapatak dyan. So ngayon wala naman. Sana wala nang tumulo. So ikakabit ko na lang muna ito. Ayan. Dito. So standby lang kayo. Yan guys, so nailagay na natin yung battery cover. Ito. Talagay natin yan dito. Bigyan nyo ako ng ilang seconds ha. Yan guys, so nalagay na natin yung upuan. Yung pillion seat na lang and we are done. Ayun guys, so tapos natin kabit yung mga ilaw natin and so far happy naman ako. Hindi lang ako happy kasi inabot tayo ng ulan, inabot tayo ng hapon. May mga iba pa ako dapat gawin pero hindi ko na nagawa. But then again, at least natapos natin to. Wala na akong problema. It's just a matter of aligning yung ilaw. And yun, all goods na. Papakita ko kayo ng sample ng video ng ilaw natin sa real life driving. Wag ngayon kasi umuulan. Kahit mamaya, madulas ang kalye, ayoko mag-drive. At tatapusin na natin dito yung video natin. Sana may natutunan kayo, sana nagustuhan nyo, pahit na lang yung like button. Also kung meron kayong mga comments, questions, or suggestions, sulat nyo na lang dyan. I'll try to read them as much as I can. And of course, kung bago kayo rito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, mga kamoto, maraming salamat. Until next time, kita-kits po tayo. Topi Manalo, signing off. Bye-bye.